Does Lizelle Yan, Ong-Sing yan, flirt? yan. How I flirt? Oh. Yan. I make sure na if ever na kunyari, like, I meet him, I'm gonna give him like a happy time. What's a happy Ay, time? wait. That sounds... Happy no, ending. no, like not, Happy ending not, yung- not like yung masaya, ganon, fun, joyous, Happy. and yeah, like fun vibe, hindi yung nahihiya. Ayoko ng ganon. Outgo, kumbaga, yung, paano ba? Positive. Interactive. Yeah, interactive. Tsaka parang I wanna make him feel special. Like, hindi yung ako lang nagsasalita. Kasi like, kita ko sa mga, usually sa mga dates, is isa lang nagsasalita. Tapos yung isa, nakikinig lang. Oh. Are you, ikaw ba ay, if, yung, ito yung partner mo ba, would you encourage him to be manly or do you want to parang Feminine. kumbaga parang pero ano ka na, 'di ba? Parang gusto mo ayaw mo nga nang mag-date ng broke, 'di ba? 'Di ba? Kumbaga, No. pero it's does that mean you want to empower men? Kumbaga yung traditional essence ng men of being the ones to provide. Yes. It's good. I think a lot of men now, a lot of boys nowadays, parang excuses are too much yung ginagawa nila. So I think it's good. It's nothing wrong. Parang I think it's a great purpose for men na yung maging purpose nila sa life is to provide and to protect. It's very good. And for me, if you can do that, I think yung protect, kasi sinasabi nila, protect from whom? Yun yung narinig ko sa mga babae. Protect from whom? So sinasabi na from other men. I think it's not about that. It's protecting your dignity, your honor. Binastos yung wife mo. Parang ano let's say like inispit yung wife mo. Like, ganyan. Oo. Damn. Damn. Oh, diba? Anong gusto mo expect sa'yo gawin ng husband mo? Like, Papatayin mo yun, di ba? diba, like, titingnan ka lang? So, what do you, like, every woman would love na yung man nila, like, fuck you. Oo. Oh, papatayin kita. You don't do that to my woman. Ganun. Parang ipoprotect mo yung woman. Yeah, what would you do if you're may nagganon sa wife mo? Diba? Well, it's Ayan. yun na talaga. It's, What would you do? Like, spit. Kasi yung honor na yun hindi na siya spitting or disrespecting goes way beyond the physical effect of the act, 'di ba? Kung let's say tinulak ka or dinuraan ka, hindi na lang yung dura yung act na disdain towards and total disrespect na pinakita and in your face nandun ka, 'di ba? So, wala kang gagawin, Wala 'di kang ba? gagawin. It is a travesty if for a man who's gonna chicken out in that situation. Yun. May mga times ba na you were confronted with that? Like being married, Jera. May mga times ba na you were confronted with like that circumstances na kailangan mo, you have to stand up for your wife? Well, fortunately, wala naman na Okay, ganun good. ka-egregious. Kasi unang-una, hindi naman kami masyadong limited lang yung mga pinupuntahan namin, di ba? Hindi kami... pero, yung mga... Kasi ako, tawag dito, yung proactive ako may mas tamang term, di ko lang maisip. Pero, anticipate ko na. Bago pa mag-escalate, nandyan na ako. Nakaharang na ako dyan. Hindi ko napapabayaang umano dyan. Umabot sa ganung level. Oo. Umabot sa away. Kasi yung one time, nakikipark kami dun sa tapat namin na apparently napipikon pala sila nagpa-park kami dun sa may nila. tapat ng gate nila. Which is legal naman yun, 'di ba? Kasi public property naman yun 'di ba? At saka yung kotse nila hindi naman maabot doon. So, parang nag-i-issue-issuean sila doon. And one time parang they got a little bit aggressive and put parang trash can na malaki doon Grabe. doon para hindi kami makapark. So ngayon, pagdating namin, bakit kaya may trash can dito? So naisip ko baka baka naiwan lang. So ang ginawa ko, bumaba ako para iusod.
para makapag-park ng mas maayos. Pero yung pala, nung kumbaga parang alarm nila yun na nandyan na, inusod nila. Tapos yung pala parang i-confront dahil parang nagpupu yata yung aso namin dun sa ano niya, 'di ba? Dun sa may tapat. So, nag-confrontation. Oh, parang ewan ko, galit sila na may aso. Parang hindi sila they're not dog people. Pero may dog sila. Yun nga lang, nandun sa kabilang basta nakakulong. So nung nakita ko yun, basta ano siya, it was dun on our part kasi wala eh. Walang tension eh. Pero kung bumaba yung wife ko, mas mainit sa akin yun eh. Ako kasi chill na tao talaga ako eh. Babae talaga, mait. Oo. Wala kang gagawin? Wala kang gagawin. Pero May trending na ganyan sa TikTok pero dun pa lang nung nakita ko na lumabas yung mag-asawa doon, hinarang ko na hindi ko na sila pinalapit para yung wife ko hindi na maapektuhan ng energy nila. Pero may take ako dyan eh. Tama ka dun, Je. Kasi yung mga babae, they want you to fight eh. Yeah, to fight for To her. fight for her. And minsan, bilang lalaki, alam mo yung alam mo yung sitwasyon kung tama ba to fight or to flight. Alam mo yun? Kasi Danger. minsan, yung babae, yun yung ego ninyo eh. Parang, lalaki kita dapat. Oo. Sapakin mo yan. Pero yung lalaki parang, taka lang, pag sinapak ko yan, ito yung mangyayari. Hindi sa pagiging duwag ako pag sinapak ko yan, magiging never-ending na yung escalation na ito. Eh. Kaya ang ginawa ko, kasi pag umabot siya doon, nag-away sila. Kasi nandun din yung wife eh. May babae din sa kanila eh. Tapos, I think yung babae talaga yung medyo naiinis. Di ko alam kung bakit. Siyempre, lagi naman wala kang gagawin. Wala kaya tambayag eh. Tapos yung lalaki, medyo basta they're not the most pleasant neighbors. So, itong yung wife ko, alam ko kasi pag, halimbawa, let's say, yung chance na pwede siyang maduro nung isa doon, syempre magagalit yun, di ba? Magagalit. Alam ko na yun eh, na parang, halimbawa may narinig siya na hindi maganda. So what I did is, I moved forward and dealt with them na may enough space para hindi na mag-go through dun sa wife ko. Kasi, pag doon, mahirap kukontrolin ko rin yung wife ko. Eh, kung hindi ko nagawa yun, I would have to go full on war, di ba? Ganon. So, kumbaga parang danger assessment yun eh. Actually, tuturo sa sa martial arts yan, sa jiu-jitsu, na parang if you can win the fight without throwing any punches or getting punched at all, if you can walk away with a fight, on a fight na hindi ka nasaktan, then you won that fight. Yun ang isang philosophy sa jiu-jitsu. So, yun. Parang siguro parang ganun lang yung mga Yung iba kasi parang nagkabungguan lang kayo sa crowded sabi ko. Nagkatitigan lang kayo, tinitigan yung girlfriend mo ng medyo may pagkamali siya. Actually, yung boyfriend ko ganyan. Sige nga, please do tell. Kinakita mo na yun, di ba, Coach? Malaking tao yun. Yeah, big guy. And Anong ginawa na? bukod sa malaking tao, Je, ibang race. Yeah, ibang race. Ibang race siya. Nabagsakan ako ng basketball dito. Kasi, di ba, makukulit yung mga typical kids nagbabasketball, naglalakad. Kasi tamaan ako sa ulo. Tapos parang nakita ko siya, humarap siya. Tapos bata maglalaro. Sabi, sorry ate. Sabi niya, anong gagawin ko sa sorry mo? Gumagano siya. Anong gagawin ko? Marunong magtagalog? Marunong na siya magtagalog. Straight. Anong gagawin ko sa sorry mo? Gumagano siya. Anong gagawin ko sa... Parang that time, nawala na yung tanggal sa utak. Nawala na yung basketball ball sa ulo ko. Parang hindi ko na naramdaman yung pain. Kasi the reaction niya na parang, oh my God, he's gonna defend me. As in, wala akong pake kung dumating yung parents na bata. Anong gagawin ko sa sorry mo? Tapos parang sabi ko, sige na, let's go na. Sige na. Pero kinikilig ka. Oo. Naman. Super. Pero sinabi mo na you didn't really want to escalate it. Syempre. Pero nakilig ka. The fact that he proved na he can defend her. Yun na yun eh. Super. So parang, kasi hindi siya yung like, pag daw tala na, let's go, hayaan mo na. Yun yung pagkakamali ko kay kay Sofia ngayon. Hindi ko na feel na kaya ko siyang protektahan eh. And minsan yung mga babae,
Gusto niyang yung ma-feel na protected. Hindi yung physical yung parang kahit na mental na emotional na protection, bro. And mahirap minsan mag-gauge yun kasi minsan yung protection sa'yo, iba yung pagiging protection sa kanya eh. Like, sa ibang babae, yung ginawa ng boyfriend ni Liz, sabihin niya, hoy, dude, relax ka lang. Huwag kang violente. Di ba? Huwag kang violente. Bata pa yan eh. Oo. Pero kay Liz, naintindihan niya na, oo, pwede mo akong protektahan, di ba? Kasi love mo ako. Well, ganun talaga. Well, magkakaiba rin kasi ng situation eh. Sometimes kasi, like let's say kung parents ang involved, di ba, mag-aano ka rin. Alam ka, magsapakin mo yung parents mo, di ba? Parang ganun. Yun nga eh. So it's It's a shady slope. no, pero kung let's say a total stranger siya, lalo na kung another man yung makakaaway mo. Dahil sa jowa mo, sa asama mo. Actually, nangyari sa amin yan nung doon sa isang basta hindi ko na sasabihin. Basta nagano siya na yung kasama ko, yung girlfriend ko noon. Pumunta kami sa isang lugar sa amin sa probinsya. Tapos meron dong tambay na alam ko na hindi nakapag-aral. Alam mo 'yun na basta hindi siya nakapag-aral na actually hindi siya tambay talaga, magsasaka siya. 'Di ba? Magsasaka talaga siya na mahirap na hindi siya yung mababa lang yung pinag-aralan niya, elementary lang ata, ganun. Tapos alam ko na mabait 'yun. Alam ko na hindi siya masamang tao. Pero nung naglalakad kami doon, nung kasama ko ang girlfriend ko, meron siyang comment na bastos. Di ko na maalala kung ano eh. Basta hindi maganda yung sa tenga. Pero alam ko na hindi siya masamang tao eh. Ang basa ko doon is he was just trying to be friendly kasi kilala niya na ako, bata pa lang ako. Kumbaga parang, alam mo yun, parang mga matagal ng bata doon sa barangay nyo. Tapos, malaki ka naman, may girlfriend ka na pala ngayon. Parang ganun. Tapos may nabanggit siya na tungkol dun sa di ko na maalala eh. Kung na pwede mong i-interpret as bastos. So, nung narinig yun ng girlfriend ko, parang, na-shock siya. Kasi, iba yung kultura eh. Pero dun sa alam ko na dun sa guy na yon parang hindi talaga he really did not mean harm. Respect. Oo. Hindi niya lang talaga alam kung ano yung formal way to say or politically correct way to say what he wanted to say. Na bastos yung pagkasabi niya. Totoo yun. At saka considering na kumbaga mas mataas yung pinag-aralan ko sa kanya, 'di ba, na kumbaga ang dating sa akin medyo nainis sa akin yung yung girlfriend ko na yun kasi sabi, wala ka man lang ginawa, 'di ba, para kaso dun sa specific na time na yun, kumbaga kung pinatulan ko siya, parang ako yung kupal eh. Kasi alam ko na hindi naman siya gano'n, na he really did not mean Pero well. ang hirap i-explain sa girlfriend mo that time na parang, Ang habang paaliwanagan. sobrang haba. Ang habang paaliwanagan And minsan, talaga. Dahil babae lang, yung perspective lang na babae, tas lalaki, mahirap talaga maintindihan yan eh. Hindi mo talaga maintindihan. Minsan parang may mga yung mga bro shit na, pero ba't kailangan gawin yan? Kasi lalaki ako eh. Na parang, pag sinabi mo yon, magmumukha kang misogynist and shit. Pero, ganun talaga eh. May mga unspoken rules na ginagawa yung mga lalaki na kailangan lang talaga nilang gawin. Like sa boyfriend mo ngayon, wala bang ganun? Wala. Dahil, Never ako naka-feel na yung kailangan pa niya i-assess yung ugali ng lalaki bago siya makipag-defend. No. He's like, kapag this guy disrespects you, I'm out. Ganun siya. I'm go. Ganun yung person na. Kaya yung basketball, nagba-basketball sila, parang tinamaan ako sa ulo. Parang,
Ilang years na kayo nito ni... Mag 1 year. 1 year. Medyo bago pa. Medyo bago pa. Kamusta ang relationship ng iba yung race? Actually, Chinese ako eh. Tapos parang Chinese-Filipino yung past ko, mga Chinese din. So, hindi kasi ako matingin sa race, matingin ako sa character eh. And walang kasi minsan pag iba yung religion, iba yung... Hindi niya pinafeel eh. Hindi niya pinafeel na iba. Pero ano ba siya? Catholic, Christian, Muslim? Sikh. S-I-K-H. So, Search mo. Pwede. sobrang ibang... Ibang culture. Ngayon ko lang narinig yung culture Hindi, niya. pag nakita mo sa Google, makikita mo. Sikh. So, hindi siya Muslim, diba? No. Sikh. People thought he's Muslim but he's not eh. So, ayun. So, actually, na-inlove ako sa kanya, coach. Alam mo, kasi nagka-issue ako sa gym ko before. Okay. Alam natin yan. Alam mo ba yun? Alam natin yan. Hindi, kasi nag-wear ako ng slippers. Oo. At sinita ka. Sinita Kasi ako. bawal yan eh. Bawal. Crocs ba? Crocs. Crocs. Hindi, nag-wear ako ng slippers kasi after mag-drink namin ng friends ko, sabi ko, baka gusto nyo mag-workout, mag-sober up tayo. Kasi wala na open na 3-4, so baka gym na lang. Tapos, nag-slippers kami. Crocs ako, tapos yung other friends ko, shoes and nakapa kasi nagde-deadlift. Tapos parang, nag-deadlift ako na story, tapos nasabihan nakakausapin daw kami. So, parang, Ng management. Yeah. So, nung kakausapin ako ng management, parang naisip ko, ano to? School? Yun nga, I'm paying for this shit. Tas Yeah. parang Sino ka? Para pagsabihan mo ako. Tama. Parang sinabihan kami na, ay, kakausapin kayo later, Oo. Sabihin ko sa'yo, Okay. Ito, Go. para sa lahat ng mga nakakaalam dito. Ito, hindi naman secret sa podcast to eh. Marami na akong anytime fitness na pagtrabahuan. Okay. Kasi alam sa mga anytime fitness na pagtrabahuan ko na na dun lang, tas parang 2 lang. Marami na. Siguro 5 branches na. Dami na pala, coach. So, dun sa una kong napagtrabahuhan na anytime fitness, Chendesitas na wala na ngayon. Wala na. Iba na yung pangalan ng gym ngayon. Merong mga foreigners na nag-workout doon. Okay. Mga walk-in lang. Di nga member, walk-in lang. May walk-in? Walk-in lang. Kasi sa gym na ganyan, kailangan mong mga free guest para maingganyo sila magpa-member. Okay. Alam mo kung paano sila mag-workout? Wala silang shoes, wala silang socks, nakapaa lang sila. Kasi parang mga yoga shit sila. Yogi. And hinayaan lang ng management yon dahil foreigner lang sila. Siguro mga French sila nung time na yun. Alam ko French eh. Wala kayong magawa kundi tignan lang sila mag-workout hanggang matapos. Tapos ikaw, ganyan mangyayari sa'yo. Kaya nga. Sisitahin ka na parang bata sa school. Yun. So, Fucked up. sinabi ko yan. Pero ang akin lang that time, na-memohan lang din ako na ganun ng friends ko na uy, kakausapin ka raw tomorrow. Sabi ko, sige. Tapos, sinintay ko 2 days. Walang kumausap sa akin, coach. Oh. So, parang sabi ko, bakit walang kumausap sa akin? Tapos, sinabi hindi ko pa siya boyfriend that time. Sabi niya, I took care of it. Siya na yung pumunta doon sa office Yeah. para kausapin. Yeah, siya yung sabi niya, I took care of it. So, that time, hindi pa kami, coach. Wala pa. Sabi ko, why? Sabi niya, ayoko lang sisitahin ka. For what? So, parang ako doon, parang, oh my God. Nakakatuwa. So, nalaman niyo yun kasi kasama siya doon sa group, di ba? No, wala siya doon. Wala nga siya doon eh. Paano nalaman yun? Ayun, chismis. Sinabi ko rin. Medyo stalker, Sinabi ko rin. sinabi mo rin. Sinabi ko. Tapos sabi niya, if you're gonna talk to Lizel, you have talked to me. Don't talk to her. So, ganun siya. Pero sana nalaman mo lang yung sasabihin, di ba? Tapos sinabi lang daw nila is, okay na, sige, hindi na kami makikipag-usap. Yung nga kasi foreigner. Foreigner siya. Foreigner siya. Mm. Kasi wala na sabihin sa foreigner eh. And yun yung nakita ko sa country natin eh. Okay. Dahil foreigner, hindi na. I mean, no offense dun sa sa boyfriend mo Pero typically, pag iba yung lahi na nasa country natin, they can get away with anything. Anything. Kahit yung mga Koreans, di ba?
kahit obnoxious shit sila dun sa kung saang mang pobla o whatever. Ano? Dahil foreigner sila, entitled kaming gawin to. Depende rin. Kasi depende kung may makatapat kang May makatapat may, ka. may makatapat Pero kasi. usually yung Filipino, Pinapabayaan they lang. would papabayaan lang. Kasi dati meron kaming na may nasa bus kami papuntang Baguio. 'Di ba? Hindi, ano yan. Oo. So, tapos ang daming Korean namin kasabay. So, tapos syempre gusto matulog ng iba. Ay, ang ingay ng mga Korean. Super. Sobrang Annoying ingay, di ba? shits. Puta, merong isang nag-snap. Galit na galit. Tapos why are you? And then, puta, you're in our country. Parang yung ganong klaseng litanya. Medyo cringe nga di ba? Pero ganun talaga eh. Oh, tapos tahimik sila mga bata, mga mga college kids, mga ganon yung itsura. Mga Pero Koreans. ganun talaga eh. I mean, sobrang awkward pa na sa ibang bansa. Alam mo, nagpunta kami sa Spain, sa Madrid. Alam mo, sinabi ko sa waiter, you were our colonizers. Talaga? Alam mo yung ginawa ko yun? Bakit mo kasi totoo naman eh. Oo. Di ba? Pero alam mo yun, na-awkward yung waiter. Oo. Parang, fuck ta. Hindi niya naman sabihin Wala niya. namang Pero di ako, ba? 25 ako na, wala akong pakialam, di ba? Sinakop mo yung Pilipinas, mga hayop kayo. Alam mo yun? Pero alam mo yung mga ganong mga bagay na hindi mo naiisip nung bata ka pa. Pero alam mo medyo one time naranasan ko rin yan. Doon sa isang gig, tawag dito, doon sa isang gig, merong isang musikero na Spanish siya. Tapos, hindi siya yung matangkad na, Spanish eh. Pagtingin ko parang, nung hinarapan ko siya, parang, hindi, instinctively, sinize up ko siya eh. Sinize up ko siya kung kaya ko bang gulpihin Kasi, to. Sa pupe ng Spanish. inang to. O, diba? Parang dahil, Spanish ka, tapos, basta nung nung pinapakilala sa akin, sinasize up ko siya, kaya kitang patayin hayop ka eh. 'Di ba? Parang gano'n. So naisip ko kung ako si Bonifacio. 'Di ba? Parang gano'n. Totoo yun. Alam mo Nabalik. sa France, doon ko na-experience yung racism eh. Kasi naglalakad lang kami doon, siguro sa Rue something. May grupo doon sa isang bar. Alam mo, tawag sa amin, kumpat, parang Mexican tingin sa amin. Yung mga Pinoy kami, di ba? Dalawa lang kami nung kasama ko. So sabi ko, tangin ng pangit sa Europe. Puro mga racist ang nung time na yun, Nung time na yun. Nung ako wala na. Yung sa'yo, di ba? Nung time na yun, naglalakad kami. Kasi ano na yun eh, mga 12 na yata o pa 1. Tapos mga lasing na siguro yung mga tao doon. Tapos naglalakad kami ng friend ko. Pabalik naman sa hotel eh. Tapos parang, compadre. Tapos parang sabi ko, tangin na pinagitra pa tayo ng mga hayop na to. Pero yun yung na-feel ko noon nasa ibang bansa ako na, parang iba yung itsura nila, iba yung itsura natin, iba yung kulay ng mga buhok nila, iba yung mga kulay ng buhok natin. Doon may feel yung legit na kung bakit may racism. Kasi parang feeling mo parang I don't see color. Pero kung if you don't talaga see color, bakit yung mga pangit, 'di ba? Yung mga pangit na tao, nadi-discriminate sila, 'di ba? Minsan wala silang opportunity na nakukuha dahil pangit lang talaga sila eh. Well, I think kasi yung prejudice is really hard to, it's not the best human quality, but it's also instinct eh. Kasi if it's also part of our biological responses. Kasi you need to be prejudiced to people who are entering your community. 'Di ba? Na let's say kung hindi mo kilala yung isang tao na let's say mga caveman pa lang kayo o kaya hunter-gatherer na tribe kayo, 'di ba? Tapos let's say lang kayo doon, 100 lang kayo doon sa community. Tapos biglang may dadating na ibang itsura, 'di ba? Sino 'to? 'Di ba? Baka mapagkakatiwalaan ba kita? So meron kasing meron kasing theory diyan na yung politics na it could be parang nasa brain natin. Parang we are
genetically para wired with our politics. Kasi merong mga tao na accommodating. Sabi, kawawa naman. 'Di ba? Kawawa naman, tanggapin natin. At saka meron talagang mga tao na ang natural instinct is, teka, wag nating basta-basta pala pasukin yan. Tama. 'Di ba? May ganun May talaga. exclusivity shit eh. Oo. Like sa mga Chinese ko na tropa. And importante yun. Importante yun. Kumbaga, kasi kung lahat papapasukin mo, paano kung may sakit yan? Paano kung espiya pala yan, di ba? O paano pag di namin trip yung ugali niyan, di ba? Oh, di ba? Paano kung kasi the idea is to protect your community. 'Di ba? And that is vital nung mga panahon na maliit pa lang yung mga komunidad ng mga tao. Hindi katulad dito, milyon-milyon. Alam mo ba nung araw sa Malabon, pag dumadayo ka dito, kung galing ka Caloocan o Valenzuela, pag may dayo dito, alam mo ginagawa ng mga taga dito sa amin? Inaabangan nila sa labas para gulpihin, di ba? Isipin mo yun, di ba? Kaya nung araw, nung Barangay pa lang yun, ha? 90s, barangay pa yun. Parehas kayong Pinoy, ha? Parehas kayong Pinoy, nagkataon lang, hindi ka nakatira sa Malabon, nakatira ka sa Caloocan. Sa dayo ka ng Malabon, makikipag-birthday party ka dito. Basketball. Paglabas mo, kailangan mong awatin yung mga kapitbahay mo. Oy pre, sagot ko to, wag niyong gulpihin to. Sige, okay lang, hatid mo yan. Tapos pag pinabayaan mo sila, gugulpihin nila. Mukha silang tanga, di ba? Kasi ganun yung yung turf eh. Parang turf namin to eh. Diba? And even sa mga tropa kong Chinese parang dito ka sa amin. Kasi bihira sila tumanggap ng Pinoy. And Sa also, grupo And kaya sila minsan tumatanggap ng Pinoy doon sa grupo. Kasi gusto ka namin eh. Kasi parang sasabihin nila, iba ka kasi kasi kaya mong makiride sa amin. Hindi ka gaya na iba. Kasi minsan, na-OP ako pag kasama ko sila. Kunwari kasama ko sila sa Banawe, sa restaurant doon. Siyempre ako parang namamangha ko, oy, culture, parang astig. Pero darating yung point talaga na may feel mo na parang, ito, Pinoy to eh. Parang alam mo, parang, what the fuck, parehas tayong Pinoy dito eh. Nagkataon lang, nag-aaral ka sa Yorklyn, tapos hindi ka na Pinoy all of a sudden. Pero gano'n naman yung feel mo minsan eh. And anyway, at saka yung prejudice na sinasabi ko, kahit bata ka, nararamdaman mo na yun eh. Kasi natatandaan ko, nung bata ako, merong Amerikano, white siya, na nagbakasyon dun sa lugar namin sa province. Siyempre, mag-isa lang siyang white kid dun. Tapos medyo chubby siya eh. So, kumbaga parang yung sinasabi nila na hindi na walang racism against white people. Di totoo yun eh. Kasi yung kid na yon got bullied. Sobrang kawawa talaga. Nabully talaga siya ng todo-todo dun sa amin. Pero buti nga lumalabas-labas pa siya eh. Nakikita ko talaga binubuli siya. Ginawa yata ng mga ulol na bata doon dinala sa guba tapos iniwanan. Oh my God. Mga ganong klase. Saka makikita mo yan sa mga high-end na mga places kung paano i-treat yung mga puti. Mga puti and even foreigners. Actually, yung mga brown nga hindi pa masyado eh. Pero mga puti, makita mo kung paano, may yung red carpet, di ba? Yung mga brown, sakto lang eh. Unless kung talagang yung brown parang prinsipe o chic. Anyway, balik tayo kay Sikh, yung religion ng boyfriend niya. Ano yung Sikh, alam mo? Hindi. Parang Hinduism something Yeah. siguro. Malapit. So, ano ba siya, Indian? Yeah. Oh, shout out sa'yo! Indian. Hindi ba mga killers yung mga Sikh? Parang ganun eh. Yeah, parang ganun. Parang ganun eh. Parang pag Sikh, parang Arabian assassins. Warriors. Di ba? Paano ba yan, Nico David? Katapat Medyo din. dehado tayo sa Indian. Pakita ko ba photo? Yeah, pakita mo photo. Medyo dehado tayo sa Indian na Nico David. Nakita ko na yan, Jay. Kaya sabi ko nga sa'yo Pasensya ka na, hanggang ASMR ka lang dito, Nico David. Hanggang ASMR ka lang. Magkasya ka na sa ASMR. Ito, papakita minsan sama mo dito. Oo nga eh. Tapos Iya eh. mag-podcast tayo. Kasi parang gusto natin malaman yung culture, di ba? Does he have a heavy accent na Indian? Marunong magtagalog. Marunong talaga? mag-Tagalog. Kaya nga, Nice. di ba, bro? So, invite mo dito, Liz. Oh, Invite diba? mo. Oh.
Actually, kahit siya lang, di ba? Huwag ka nang isama. Hindi. para Para malaman, para malaman Wait lang. namin, ano bang mga sikreto ng Lizelle Actually, Ong may, ito? meron akong boss, yung sponsor ng podcast dati. Meron siyang Pakistani na asawa ngayon. Oh. Siya yung sponsor dati, Chandios Pakistani Oh. Cuisine. Minsan mag-biryani tayo dito. Pag dumating yung boyfriend mo, Liz, magpapa-biryani ako. No problem. Hindi siya interesado doon. Malamang may biryani sila Hindi, sa pero ito bahay. legit. I mean, legit talaga siya na chef. I mean, Ikaw ba marunong ka bang Sado. magluto, Lizelle Ong Sing? Marunong. Talaga? Anong mga niluluto mo? Ito. Magmula ba? yan. Grabe, macho. Oo naman. Yung ating bida, may pili ba ng ano? Nico David, medyo dehado ka talaga. Wala ka talagang panlaban dyan. medyo hindi sapat ang Jayco para maagaw mo sa isang stud na ito. Ang ating Lizelle Ong Sing. Tama. Oh, pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa sa iyo, Nico David. Nasa iyo pa rin ang aking Mag-jeep ka boto. ulit, Nico! No, medyo ano eh. Yung sabi ko kay Nico sa kay Jay. para siyang si Marduk ng Tekken. Kaya nga, Marduk. kaya nga sabi ko kay Nico sa sa'yo, Jay. Tapos kay Liz, isang araw, kung kayang gawin ng mga TikTokers to sa gym, di ba? A day working out. Tayo. Doon sa gym namin, di ba? I-vlog nang natin yun. Tapos wala tayong aabalahing coach, di ba? Mag-workout lang tayong lahat. Kung ano yung gagawin nung isa, gagawin nung isa. Sama natin si Kayo, ang hayop na Kayo na yan. Eh. Putangin na wala namang muscle yung hayop na yun eh. Itong kaayon na to, hinahamon daw ako makapagdebate. Hindi mo na kailangan, dude. Hindi mo na. Alam mo, Kaayo, makinig ka sa akin, Kaayo. Kung gusto mo hindi kita papatulan dahil walang kwenta. Walang kwenta makapagpatulan sa'yo dito. Pero kung gusto mo talaga na makausap ako, dito sa Sausawan Podcast, dumayo ka dito. Malabon, nigga. Kahit 10 oras, hindi naman siguro tayo abot ng 10 oras. Kahit gaano katagal, dito tayo. 'Di ba? Ito mga katangahan na hindi ko pinapanood yung yung content niya kasi. Pero may mga nagsusumbong, ang dami nagsusumbong sa akin. Pero sabi niya is hinahamon daw niya akong makapagdebate ng age of sexual consent pero hindi daw sa batas. Ayon sa batas. Kumbaga, bro, kakatapos lang ng debate, anong pag-uusapan natin doon? Kaya nga, Isang katangahan yan. Pumunta ka dito sa Malabon. At bahay natin. tayo ay mag-uusap hanggat manigas ka. pwede kang matulog sa taas. Pag gising mo, patay ka na. Hindi mo. Gumising ng patay no? Hindi. Biro lang yun. Pero you know me, you'll be safe here. Pwede ka talaga dito. Ikaw, tigilan mo yung kakadrama mong hayop ka sa nagagalit-galitan ka dyan. Mag-bumble ka. Mag-bumble. Wala kang, Tinder. Mag-Tinder ka. Kayo. Walang natatakot sa iyo. Huwag ka mag-pretend na may natatakot sa iyo, Kayo. So Je, taka lang. Going back to Lizelle kasi meron siyang inputs dun sa huwag kang mag-date ng walang pera. Expound muna doon bago tayo mag-end. No, matatapos na tayo. Tapos na tayo. Actually, Kasi yun yung latest mo na video, di ba? Hindi, yung latest video ko is yung don't let your physical self go down. Sige nga. pero yun, and then Yung walang pera stuff? Hindi, ano na tayo? Then we can We can end. We can end. Sige. No. Go, Liz. Wait. Wait lang. Wait. May nang binigla. Wait, like, about Don? Anong tanong mo ba talaga? Yung muna sa walang pera. Yung sa walang pera, what I mean about that is yung basic stuff. Like, ano ba yung mga basic stuff? Transport, food, your daily expenses, place na matutulog. Why is it important for a woman, especially like you, na merong ganon yung manliligaw sa'yo? Because if he doesn't have, most of the time, is yung babae magkikater nun eh. Tama. And tinanong ko na rin sa nakadate ko dati kung bakit kailangan may kotse. Kaya sabi niya, hindi naman sa pagiging maarte, Chris. I mean, hindi naman talaga requirement magkakotse. Pero,
tignan mo ako, naka-makeup ako, minsan gusto ko magsuot ng micro mini. Gusto mo ba, nasa jeep ako, sasakay tayong dalawa, Tama. tapos mahahamugan ako. Mm. So, kaya ako naging requisite na kung mag-date ako ng lalaki, kailangan may kotse siya. Mm. Not necessary naman na, Sukatan ng character. kasi kunwari nung college ako, sobrang insecure ako na wala akong kotse. Kasi, hindi ako bigyan ng kotse nung college ako Tapos, naiingit ako sa mga taong may kotse. So, parang puro hate na ako. Parang, kaya gets ko yung bitterness ng mga lalaking sa social media na parang, kaya mo lang dinidate yan kasi may kotse. Okay, fine. Hindi mo pa pwede magkaroon ng kotse. Hindi ka pa pwede magkaroon. Kaya, Ganun ka din kasi. kaya inaspire ko na pag-graduate ko ng college, magkakaroon ako ng kotse. Kaya ako naging medrep. Kasi pag nag-medrep ka, may kotse ka. And totoo, pag may kotse ka, mas comfortable yung babae mga kadate mo. Di ba? Teka, patapos natin si Lizel. Sorry. Yan tuloy, nawala na. No, wait lang. Yun nga, like, kasi pag sinabi ng babae na gusto ko ng may kotse, parang most of the men will get offended by it. Pero it's not about parang sinusukat mo ba yung character ko sa kotse. No. It's just, if you have, I would be more comfortable. Yun lang. And then, so I think you should cover first your basic needs. Kasi I always say that relationship is a luxury. And Why so? it's a luxury. I believe relationship takes a lot of time sa'yo, a lot of effort, a lot of money as well. Money is involved. So I always say that relationship is a luxury. So if you know that you cannot have luxury yet, don't put yourself into it yet. Tama. I mean, thank you Hindi ko nakita yung perspective na yun dati. Kasi as a man, naisip ko ganito yung babaeng mga kasama ko. Kagaya ng mga ibang fairy tale stories. Kung mahirap ako, sasamahan mo ako hanggang sa pagyaman ko. Pero what if hindi ganun? What if may makilala ka sa buhay mo na okay na sa buhay niya. Tapos, aantayin ka ba niyang umasenso para... Di ba, alam mo yun? Unfair sa kanya. Fair sa kanya Well, meron namang ano dyan. Oh, I get what you mean. Pero meron ka din kasing sometimes a man is really stuck in a certain position in life, 'di ba? May mga ganun talaga Ang sinasabi ko dun sa mga ganun is wala, broke ka talaga ngayon Wala yun ang kalagayan mo. Ang sinasabi ko is keep on developing yourself. And also think of yourself not only who you are right now. Think of yourself of who you can possibly be in the future. Na parang, and also present yourself as that. Na, okay, I'm broke right now, pero you think wala akong kwenta, pero I'm gonna prove you wrong later on in life. I will succeed. And kailangan maipakita mo na dun sa babae na posible yon. Kasi pag nakita ng babae na, wait, oo nga, 'di ba? Maybe may mga babae kasi na ganun mas lenient sila sa ganun Parang okay kasi they want to invest on their partners. Kasi they know na hindi sila makakakuha ng perfect. And mahirap makahanap ng perfect, 'di ba? Decent nga lang Oo, na ugali, diba? mahirap So when they find somebody na pwede pero not perfect, but kasi yun ang isang gift ng babae. You can nurture a man. Tama. Nobody can nurture a man like a woman. Mismo. Yun ang isang pinakamagandang gift na pilit binubuwag ng mga feminist na ulol And motivate the man to be yung excellent na self. So, yun ang isang mga babae lang ang nakakagawa nun. Kahit anong gawin ko kay Chris na pagmamotivate sa kanya, hindi ko mapapantayan kung si Sofia ang gagawa nun. Si Sofia ang nagbigay ng diba? better living. Kumbaga, I can give some inputs, pero the woman in his life will have the greatest say. Kung bakit ako ngayon sa gym, kasi yung proper grooming, ginagawa niya sa kanya, pagpapa-threading ng kilay, mo yun.
Anyway, yung mga ganung mga bagay na hindi mo naisip dati dahil lalaki ka. Parang, hindi ako magpapa-wax ng puwet. Pero, alam mo yun? labor. Ganun Labor. talaga eh. Minsan, kailangan mong gawin yan, babe. Yeah, pero yun yung my message is kung loser ka ngayon, isipin mo na hindi yan forever. Tama. Kaya mong baguhin ang Tadhana. ang tadhana mo. And pero dapat may resolve ka nun. Alam mo kasi hindi mangyayari yan nang wala kang ginagawa, 'di ba? Tama. Hindi pwede. Depressed ka lang, di ba? Oo, 'di ba? Depressed So na ako. hindi pwede 'yun. So pero the idea is hindi ka stuck sa kung anong sitwasyon mo ngayon. Kasi si Manny Pacquiao literally came from the poorest of poor. And now is very rich, one of the richest people in the Philippines. 'Di ba? That kind of fate is possible. Maybe it doesn't happen to everyone, pero at least a fraction of that is available for most people. 'Di ba? And malay mo, you could also be one of the few who can become a Manny Pacquiao. So, dapat hindi ka maging bitter. Like, Yeah. you can parang mag-excel ka dun sa kung saan Yeah, ka. kasi nararamdaman ng babae kasi na ano ka na stuck ka na wala kang pangarap, na wala. Pag yun ang naramdaman ng babae sa'yo, Ay, iiwanan ka talaga niyan. Oo. Iiwanan ka talaga niyan. Talagang, oh, ang babae ayaw nila sa negative men. Mismo, Super. mismo. Mga sad boy. not even negative, yung more on yung incompetent na naramdaman nila na sa halip na matulungan siya, parang pabigat pa lalo yung lalaki, 'di Parang ba? anak. Tama, Oo, tama. 'di ba? Yung inaakay mo pa sa balikat mo. Walang babaeng may gusto sa ganun. Zero. Oo, kahit gaano ka pa kagwapo. Kahit gano'n pa Kahit laki. gaano ka kapogi. Kahit gano'n kalaki yung edits mo, iiwanan ka pa rin. yan. Anyway, Anyway, yun na yan. it's Ang haba na nito. Oo, pero Lasing na ako. Lasing. i-chop na lang natin tong episode na to, and Lizelle, Thank you Thank very you much, so much. Lizelle. This won't be the last. Sana may Nico David part. Hindi talaga. Teka, last Last na. attempt, last Tingnan attempt. natin kung nagising ba si Nico David. Hayop ka, Nico David. Hayop ka. Teka. Nag-reply ba siya? Teka. Patingin. Wala, tulog na din daw siya eh. Wag daw. Ano no? 3:01 at saka 3 o'clock pa yun Sinan eh. mo ba yung photo natin? Oh. Sabi ko, nandito si Lizelle. Ba't tulog ka? Parang ganun. Oh my God. Let me know pag gising ka na. Ang layo sa boyfriend ko. Oh my God. Oh no, why? Nico, Super. next time ha. Zero. Let's break Nico David's heart right now. So Nico David, ikaw lang yung pumunta dito sa Malabon ha. Pero, like, obviously he's awake, but he doesn't want to call, diba? Oh. Diba? I-try mo nga i-call, Je, for the last time. No, kasi he reply eh. Teka. Oh. Hindi kasi, itong si Nico David kasi, nakakatulog yan, usually mga 11 nakakatulog yan eh. Pero nagigising yan minsan, sabi niya para umihi daw. Minsan kasi pag nagising siya, magche-check siya ng mga messages. So try mo na i-call. Sige, subukan natin. Subukan. For the last, before we end, para malaman natin kung talagang kung talagang game over na. Tingnan natin. Nico David. Nico David, tawagan ka na. Sabi mo, bro, tapos na yung episode eh. Oh. Bakit? What up, Nico? What's up? What's up? Nico David. Nico. Oh. Surprise! Tarantado. Gising pa rin kayo. What the fuck? Meron akong Andiyan friend. ba si Lizelle? Meron akong friend na gustong makausap ka. Nico, eto na siya. Eto. Hi, Lizelle. Yeah. Ay, Kamusta? teka. Wait, ulit. Hello? Hello? Ayun. Kamusta? Yeah. Hi, Nico. Wow. Nagbe-bedroom voice ka din, ah. Maganda yung microphone. Oh, hindi, ano to, sa phone to. Hindi po ba? Naka-microphone ba siya? Oh, hindi. Hindi. Sa phone lang. Nasa phone lang to. Ang ganda ng quality.
Siyempre, iPhone to eh, malamang. Fully paid to eh, ano ka ba? Ang taray mo Kala naman, ba Nico ikaw lang may David. pera? Okay. Kahit Ah. i-date kita, alam mo, kahit ako magbayad ng date natin, wala namang problema yun. Nico, Very capable ako. Puta na. Nagiinom ba si Chris? Tayo na ako, Chris. Nagiinom Lasing ka na yata, ako, eh. Nico. Lasing. Oo Kanina nga, pa ako lasing dito. niro-roll eyes-an ka, Nico. Bakit mawat naman? Ano ba yun? No, Ay, sorry. Sorry. I'm already taken. Yeah. Yun nga, hypotheticals lang dapat. No. Ang sinasabi ko, ako yung mga hypothetical naman. Like, hindi naman ako yung tipo ng lalaki na magpapabayad sa... Nico, maging sweet ka naman. Ano ka ba? Like, literally, Oh. like, no. Why naman? Hindi, Hindi. pero ito, i-explain ko sa'yo, Lizella, kung bakit kita inaano nun. Kasi malaki yung kinita ko talaga sa inyo. Yung sa content Oh, nasan ko. yung percentage namin? Hindi kaya nga kita ino-offeran ng, syempre, nakahiya naman sa'yo. Bakit, nakakaya? Bakit Jay ko lang? Abuti, hindi naman ganito laki. Like, fuck man. Mm. Magkano lang ba? Siguro mga, I don't know, 8? Ganyan? Oh, nasan yung percentage namin? Kasi ano yun eh, ang content ko nun, ikaw, tapos yung ex mo, Mm. plus Axie Infinity. Mm. Oh, so So, basically from me. So, Not- nasan not yung just part ko? you. Kasi sinasabi Not mo just malaki you. yung kinita mo eh. So, nasan yung part ko? Well, talent ko naman yun eh. Kaya, Oh, so if Oh. if you're gonna share it to me na malaki kinita mo, so I don't need to know kasi hindi mo naman pala i-share sa aming tatlo eh. hindi pwede naman. Kung gusto mo, ano bang gusto mo? Kailan ka ba darating dito sa Malabon, Nico? Yun ang Ano daw tanong. gusto nyo? Dali, anong gusto nyo guys? Gusto ko lang talaga makita si Nico na magkakasama tayo Oh, in apat. person, nagiinuman ng red wine, ganyan. Hindi, mag-enroll ako sa gym mo, paring Chris. Yan, pupunta ka doon? Hindi, sa dito sa amin. So siguro pagka nag-start na ako, pupunta na lang ako dyan sa inyo. Biglaan. Sige, Hello! sige. Gaganon ako. Sige. Nagigising diwa ako dyan. Tapos ikaw, coach kita. Actually, hinihintay kitang maihi. Sabi ko, si Nico, ihi yan maya-maya. Alam mo, ayaw ka pa Oo, tawagan kaya- ni Gerald eh. Sabi ko, tawagan mo na, Kaya- Tawagan mo. Ano? Ikaw Oh, naman, yan. maging malambing ka naman. Bakit naman yung kinita ang sinasabi mo kay Lizelle? Bihira ka naman, Hindi, parang kasi Nico. that was the point of giving her something. Kasi nga, I don't want her to feel na I was doing it for negative reasons. At least, we were just, doing academic discussion. Okay, Kasi okay. pagka ganun, Okay. nakakatawa talaga. Okay, Nico, ito na lang. Ikaw ba kung medyo na-hurt si Lizelle dun sa mga sinabi mo, ano ang message mo sa kanya ngayon? Well, of course, I don't mean to hurt her feelings, pero I apologize if that's the case. Okay. Thank you. Yes, of course. You're very Yeah. welcome. Alam mo, Lizelle, ito lang sasabihin ko sa'yo. Tandaan mo to. Kung ang bansa nga nasasakop. Siya. Yan tayo eh. Ano? Ituloy mo! Tuloy mo, Kung Nico. bansa nasasakop. Malakas ang fighting spirit ko. Lumaki ko kay Eugene at saka kay Goku. Hindi Damn. nagpapatalo. Ayun na. So, iseta natin yung ano. Teka. Anong masasabi mo naman doon sa apology ni Nico Dizol? Okay na. That's good na. Yun na lang. Yun na lang. That's It's good na. So, Ano? Okay. Sige, Nico, ikaw. Hindi, gusto ko kasi na kailan kayo naging ng boyfriend mo? Okay lang ba na? Pati ba naman? Hindi, tinatanong ko lang. Oh, shit. Masaya ako para sa kanya. Last Masaya year, last year. Last Mga year this lang. 1 year, early. Mga January, February, ganyan. Mga February. 1 year na kayo. Yeah, turning 1. Okay. So, ang honeymoon period kasi, usually around 2.5 years yan, ganyan. Maximum na yan. So yung prep time ko, may 1.5 year pa ako. Yeah. So hindi ka sumusuko. Hindi Yan siya, ang syempre, sinasabi mo. syempre. Kasi I'm trying to, parang nagets ko kasi yung pattern ni Lizelle sa lalaki from the videos that she Oy, posts. parang si Strickland, no? no? So I don't think she has a relationship longer than a year. I think this is the longest, right? No, I had 3 years.
3. 3 years. So on the average, okay, so yun yung maximum na pwede. Okay lang. At I think we can be friends. I think we can be friends. estimates na yan. Hindi kasi it's all about that. Yung mga ganito naman, it's just waiting game eh. Pagka, So, we can be friends now. I'll be Yan. very nice sa'yo. Until such a day that comes. I think it would eh. Kasi kung 3 years, ibig sabihin elapse yung honeymoon period doon. Tapos, well, just love for him the most. Baka ma-psych out, sabi mo, sinigo na hindi seryoso. Hindi naman. I'm kidding, of course. I'm very happy for you. Na sana ito na yung the one. We'll see. Okay. I hope so. Okay. So, ang... Ilang taon na ba si Lizelle? Nako, bata. Hulaan mo. 24. Oh. Secret na lang, secret. Tuloy, secret. Sinabi kanina eh. Pero, Sinabi, No. hindi. Sa podcast, di ba? Sa podcast ba sinabi? Podcast. Hindi. Sa atin? Ano sinabi? Sinabi niya kanina. Ang iniisip ko kasi nandun siya sa range na yun eh. Kasi usually, women who gets involved with me is around that age. What? On the average, Ano to? Para survey. Survey ba ito? Napakagwapo. Sir. hindi, Hindi ko ano alam mo ba, Ano ba to? meron lang akong ganun eh. Dati kasi nung bata-bata ako, I used to, kasi hindi ako gwapo kasi. So, usually, ginagawa ko, nina-number games ko lahat. Ito Na, for yung example, ginagawa nung coach, yung influencer, parang ang dami na nakaka-date na gano'n. So baka mag-work. Di ba? So parang Yun. Parang Hindi, ako game of kasi numbers. I took it a step further. For example, pupunta ako sa mga bar ng ganitong araw kasi doon mas marami yung yappies na nasa demographics ko. Parang ganun eh. Parang ang serial killer! Bakit ba naman yan? Ba't naman yan ang sinasabi mo sa harap ni Kasi, Lizelle? kasi nga, ang taga, naalala, ano sabi ni Lizelle? Ito si Lizelle, no? Yan. Giselle, take the mic. Parang medyo Wala akong masabi. Grabe, napakagwapo. Hindi sa napakagwapo. The opposite is true. Kaya ako iniisip to kasi I'm not. If I was, I wouldn't be thinking of numbers. What I mean by numbers is this. For example, if I go out, I have limited resources. I'm unlike you. So if I go out, I approach someone, it has to at least maging kaibigan ko yung taong kakausapin ko. So there are times, for example, if you're going to go sa kunyari sa timog ng Friday, it's impossible to talk to people kasi there's so many of them. So you go to timog ng around Wednesday or Thursday, nag-chill lang yung mga tao. So it's easier to talk to people. Parang kang salesman, okay. Actually, medyo tama ka. Ako, inaral ko for a time yung pick-up artist. Yung flow. So basically, methodical ang approach mo. Tama. Dating. Of course. Kasi may mga lalaking alpha kagaya ng boyfriend ni Lizelle na parang sabihin ko na para siyang si Aquaman, di ba? Parang sakupin ko tong Malabon. Nakita si Aquaman. Ako man na Bombay. Tapos merong parang strategist kagaya ni Nico. Oo nga. Pero itong di sa itong ating Nico David matulis din. So kailan ka mapupunta sa Malabon, Nico? Oo nga eh. Pag nakita mo yung nanay ng anak ko, magugulat ka sa sobrang ganda niya. As in she's... Ano masasabi mo doon? Ano Yeah. masasabi naman, Lizelle? I am not impressed with your... Ganito, Lizelle, I'll give you access to my phone if you're going to give me access sa phone mo. Would that be a deal? Paano yun? Bakit naman gagawin yun? Para Ano ka medyo ba? unfair na deal yun. Hindi, para makita mo talaga kung sino ko. Kasi the internet just knows me this. Pag nakita mo yung phone ko, makikita mo Bakit ako. hindi na lang mag-meet na lang in Oo person nga, sa gusto Malabon, di ba? Kaya nga. Yun nga yung challenge ko kay Lizelle. Are you willing to do that? Why would Kaya I do kasama that? ng Lizelle. What kind of challenge is
that, di ba? Like, what can I benefit Ba't from? di na lang, dito, Nico, di ba, dito, apat tayo dito, tapos kausap mo si Lizelle. Parang debate, di ba? Parang ginawa ni Libayan. Hayop na yan, natalo naman siya sa debate niya, di ba? Shotgun kang inayupak ka. May sinabi, mahirap. Ngayon kasi hirap na ginagawa nila kay Buti. Teka, nagchachapi ka, Nico. Baka lumipat ka ng lugar. Oo, nag-visit na. Ano naman talaga. Teka lang tatawag ulit ako. Ala. Sige. Yan, nagustuhan niya yung... Ano ba naman yan, Nico? Kung kailangan patapusan tayo, saka siya gising. Ano ba naman yan, Nico? Anong masasabi mo sa mga pinagsasabi? Hindi na tayo tawag sa kanya, i-end na tayo. Kasi anong oras na? 3:30 na yun. Sira ulo for Sira me. ulo. Si Raul. Yeah, bakit siya nag-over na mag-change ng phone? Di ba? Parang... Bakit yun ang mga sinabi niya? Diyos ko naman, Nico, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Binigyan ka na namin ng pag-asa. It could have went well. It could have been better. Tama. Mas Oo, naging nga. okay pa sana. Tama. Oh, pero may pag-asa ka pa, Nico. Oh, Masyado ko palabon, naman palabon. Kailangan personal mong bawiin ito, Kailangan Nico. ikaw mismo mag-isa dito. Baka next time kasama ko na yung boyfriend ko. Naku, mabubog ka, Yan. Nico. Yan, mahuhulog ka. Nakahawla ka ba habang nagpa-podcast tayo? Isa munang episode na kasama si Nico David na solo siya. Oh. And then, makigauge natin kung goods ba siyang kasama si Lizelle na siya lang, tas si Lizelle. Pero dun sa first impression na nag-usap kayo, from 1 to 10, what was the experience? Lapit. Unfulfilling. Kita mo, bagsak, You Nico. heard it first! Nico, bagsak. So, kailangan makabawi ka sa susunod. In a way, medyo na-gets ko si Nico, pero it didn't come out the way it should have been. Hindi, kasi dapat sa akin, kaya sinasabi ko, bakit ganyan pagkasabi mo, dapat sinwabihan mo. 'Di ba? Maging swabe ka next Kasi time, defensive mode siya. Ito Oo nga eh. bilang lalaking insecure before, defensive mode to. Nico. Oo. Defensive mode lang siya. Defensive Defensive mode siya. And he wants to display higher value kasi may kalaban eh. Oo. Kalaban yung boyfriend. Wala kang laban doon. O, di ba na boyfriend na kasi? Oh, Di ba? Boyfriend tapos na eh, di ba? 1 year na. Di ba, napaya siya, sinabi niya parang, I assume na 2 years honeymoon stage. Tapos parang, malamang, ano ba yung pinakamatagal mo? Yung pala 3 years. Alam ko kasi yung method mo, Lizelle eh. Wala ka pang Tapos yung pala 3 years pa yung pinakamahaba ni Lizelle, di ba? So minsan, okay maging calculated, pero minsan, nag-fail eh. Kasi ako, naging calculated ako, minsan nag-fail ako. Madalas. Ano mo, ang pinaka iwas fail yung maging bolero ka. Oo. Kahit ka pa Kailangan paano, di ba? ito Hindi nga siya pulera eh. Di ba dapat, actually, ine-expect ko na maging bolero si Nico David. Tinatry niya maging bolero, pero, I mean, siya sa gitna ng bolero saka, yung honest. Pero sa sobrang defensive niya, feeling ko kasi naging, hindi siya, kanina, mukhang honest pakinggan, di ba? Kasi yung tone niya. Pero defensive mode si Nico nun eh. Defensive mode talaga siya. Parang he has to prove something. Oh. And ang totoong honest, vulnerable ka. And minsan, alam mo yun? Tama. True. Anyway, medyo nabitin ako Tapos na to. Ay, pero marami na tong content. Oo nga, okay. Maraming salamat, Lizelle. Thank you. Salamat, Lizelle Longsing. Thank you. Maraming salamat, Lizelle. We are always very happy to host you here on Sausawan Podcast. Yes. Yes. Outro mo na yan, Jack. Ano na to? Officially recurring character na natin si Recurring Lizelle. Tapos yung minsan sama si Lodrick. No, diba? Para ma-meet mo si Lodrick. Ay, mga boys dito. Cafe Ibarra, what's up? Mababait yung mga boys dito. Sige. Okay, paalam. Ikaw, Lizelle, last message. Shout out. Shout out pala sa friends ko, si Natalie, si Charlie, my 2 best friends. Actually, nakatattoo sila sa akin. Wow. And tsaka syempre sa the best boyfriend in the world. Oh my Yeah. God. Which is named not Nico David. Yeah, I'm really, really, really grateful every single day for the early
have the best boyfriend I could ever ask for. More than sa mga standards na pinopost ko sa TikTok contents. So I'm very, very grateful. So basically, yung mga pinopost mo is based on someone. Before him, no. Pero kasi that, di ba, like, I always put high standards. Siya, he broke it off eh. So Oh like, my I really love. So I'm very grateful. Pero ang ating Nico David hindi daw mag-give up. Don't even attempt to. Don't attempt. Don't attempt to. You can try. Sorry, but no. Okay. And with Okay, that, last cheers. Last cheers. Paalam. Okay, outro mo na yan. Bye. Yes. Sausawan Podcast. we are out.